baka mga Ruso o mga Russians. Ruso naman ang mangidnap ng mga ICC judges. Okay. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, naglabas ng matinding babala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay ng aniyay mapanganib na direksyong tinatahak ng pandaigdigang batas. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ni Roque na kapag ginawang katanggap-tanggap ang pagkuha ng jurisdiksyon sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan, gaya ng umano'y ginawa ng US, maaari itong maging president o yung president, hindi ko alam Tagalog, president, na gagayahin din ng ibang bansa kahit ng mga makapangyarihan. Sabi ni Roque, hindi po imposible na anytime now ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC. Ayon kay Roque, ang ganitong senaryo ay bunga ng mensaheng ipinapakita ng US sa mundo na ang batas ay pwedeng baliwalain kapag sagabal na sa pambansang interest. Dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig wala siyang pakialam sa batas. Ang babalang ito ay tumatama sa umiinit na banggahan ng Rusya at ang International Criminal Court matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban sa ilang Russian officials kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Bilang tugon, nagsampa rin ng Rusya ng mga kasong kriminal at naglabas ng sarili nitong arrest warrants laban sa ilang ICC judges, isang malinaw na legal na retaliation. Para kay Roque, malinaw ang aral. Kapag binasag ang mga fundamental na prinsipyo ng international law tulad ng sovereignty, non-intervention at due process, ang hustisyang pandaigdig ay nauwi sa gantihan, hindi sa tunay na pananagutan. Iginiit niya na sa ganitong kalakaran, ang pinaka nalalagay sa alanganin ay ang mga maliliit at mahihinang bansa gaya ng Pilipinas na umaasa sa international law bilang panangga laban sa dahas at pang-aabuso na mas makapangyarihang estado. Okay, so itong ginawa ng US, although maraming Venezuelan residents na natutuwa, kailang kung sundin mo talaga ang batas ay hindi katanggap-tanggap sa international law ang ginawa ng US. Kailang ulitin ko marami akong mga videos na napanood na matindi ang pagbubunyi ng maraming Venezuelan residents kasi sa tingin nga nila ang kanilang presidente na si Nicolas Maduro ay isang diktador. Kaya nagpapasalamat pa sila sa ginawa ng US na ito na at least ang kanilang diktador na presidente ay wala na. At ang leader ng oposisyon, yung babae, nakalimutan ko pangalan, Machado ang kanyang apelyido, na nagtatago sa Norway, nabigyan siya ng Nobel Peace Prize sa kanyang pakikipaglaban para sa demokrasya ng Venezuela, nakahanda ng babalik sa Venezuela. I don't know kung kasi sa ngayon ang acting president sa Venezuela, yung vice president, inatasan na siya ng Venezuelan Supreme Court to act as president
Ngayon, babalik si Madam Machado doon. I don't know what happens next. Okay, dito tayo sa issue. Agree ako sa sinasabi ni Attorney Roque na anytime from now, baka ang Russia, dahil sinimulan na ng US, posible kikidnapin din niya yung ICC judges, if I'm not mistaken, mga 8 na inisyuhan nila, 8 ba yun o 5? Inisyuhan nila ng warrant of arrest. Kasi itong si President Maduro, ano lang, wala pa namang warrant, parang na-indict sa isang korte sa New York ba yun, na-indict. Para harapin ang kaso niya, sa pilitan nilang kinidnap. Grabe, believe din ako sa galing. Napatunayan na ngayon ng pinakamalakas na armed forces, wala nang iba kundi ang US. Very successful yung operation nila. Na-neutralize nila ang puwersa ng Venezuela in just so short a time at magaling kung sa magaling. Kaya lang, kung pag-usapan mo ang international law, wala. Hindi ka tanggap-tanggap. Delikado. So ano kaya kung ilang araw mula ngayon, mabulagta na naman tayo sa balita na ang mga ICC judges na nag-issue ng warrant of arrest laban kay President Putin ay kidnapin din ng Russians na sa tingin ko kaya din nila kasi isa rin silang superpower So yun po ang ano. So maraming bumabatikos ngayon sa ginawa ng US sa atin si Senator Amy. Nabasa ko ang isang post na kinukondinan niya ang ginawa ng US. Si Congresswoman De Lima, kinukondina rin niya dahil hindi nga magandang halimbawa ang ginawa ng US. Nabasa ko ang post ni Congressman Barsaga na natatakot siya sa Pilipinas, baka daw bigla ding dukutin ng mga Amerikano ang Pangulong Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Sabi niya, Sos Maria Josep, itong pretentious dropout na analyst kinausap ng ambassadors. Tanga ba ang mga ambassadors? Is Llamas representing Risa Hontiveros? Ito, siner ni Attorney Guanzon ang post ng Di Umano. Pahayag ni Ronald Llamas. Yung, sabi ni Ronald Llamas yung mga kausap kong mga ambassadors, sabi nila kapag nakabalik yang mga Duterte, you will be a failed state para kayong North Korea. Grabe, no? Sino naman kaya ang mga ambassadors na nakausap nitong Ronald Llamas? At ano ang kanyang katungkulan na para kausapin siya ng mga ambassador? Di ba kung ambassador ka ng Pilipinas, you are representing your country, you are the little president. Example, ambassador ng United States, ambassador ng Japan, ambassador ng China. What on earth na kung ako ang ambassador, kakausapin ko ang isang pipitsugin na political analyst. But anyway, pagbigyan na lang natin. Ito, napapansin ko pa, maraming post akong nababasa na mga iba't ibang ambassador dito sa Pilipinas palaging nagko-courtesy call kay Vice President Sara Duterte. Binibigyan nila ng karapat-dapat na respeto ang Office of the Vice President. Kaya napapailing na lang ako itong ganitong pahayag ng isang so-called political analyst na
pag nakabalik ang Duterte, ang Pilipinas magiging failed state katulad ng North Korea. Okay, so ano ang nangyari sa Pilipinas nung si Tatay Digong ang presidente? Okay, bago nagka-pandemic, yung 2016, 17, 18, 19, napakaganda na po ang daloy ng ating ekonomiya. Halos lahat pataas. Ganon po ang governance ni Tatay Digong natin. Pag hindi lang nagka-pandemic, baka malayo na ang naabot natin ngayon. Grabe ang economic growth natin. Nasa 6% pataas ang yearly economic growth natin panahon ni PRRD. Naapektuhan lang nung pandemic. Ganon po kagaling ng pamamalakad ng Duterte administration. Ang isang very glaring na accomplishment ng Duterte administration ay yung tourism. Naitala ang pinakamalaking foreign tourist arrival panahon ni Tatay Digong noong 2019 bago nagka-pandemic. Sobra 8 million, if I'm not mistaken, 8.4 or 8.9 million foreign tourist arrival. Pag hindi sana nagka-pandemic, ang projection na yon by 2020, kung wala lang pandemic, ma-breach na natin yung 10 million foreign tourist arrival. At sa isang taon lang, mabot ng 1.29 Chinese foreign tourist bumisita sa Pilipinas. Kaya, ang laki ng income natin sa tourism panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ano na? Palpak ang turismo natin. For 2025, ang target is 8.4 million foreign tourist arrival. Ang dumating lang is only 5.6 million. Short tayo ng 33% sa target. Ganon kung i-compare mo ang Duterte administration at itong Marcos. Economic growth for 3 straight years, puros bagsak. Hindi natin naabot ang mga economic growth target. Puros mas mababa. With that, tapos yung international standing natin panahon ni PRRD, ang daming gustong makipagkita sa kanya na heads of state. Even then President Trump, iniimbitahan siya sa US, hindi lang siya nagpunta. Yung top 3 leader, yung superpowers sa APEC Summit, nakikipag one-on-one dialogue si US President Trump, Russian President Putin, Chinese President Xi, kay PRRD natin sa APEC Summit. Kumpara ngayon, itong nakarang APEC Summit last year, September by October, kawawa ang Pangulo, walang gustong makipag bilateral talk sa kanya. Bakit? Alam nyo na. Balitang-balita ang corruption sa administrasyon. Tapos, ito, punta tayo ngayon kay Llamas. Magiging failed state ang Pilipinas pag magpresidente si BP Sara? I don't think so. Kaya lang, sige na lang, pagbigyan natin lang si Llamas for the sake of discussion. Takot na takot itong si Llamas na magpresidente ang isa na namang Duterte. Kaya siya ang palaging nananawagan na dapat magka-unite ang mga anti-Duterte forces. Panahon na daw na magsama ang Leni camp at saka Marcos camp. Siya nga ang advocate ng tandem daw, Leni Robredo for President,
Bongbong Marcos for Vice President.